Guys, welcome back to my channel. Today, i-review natin itong Toyota Land Cruiser Prado. Itong tinatawag na LC250. Bihira lang ang merong stock nito kasi wala nga sa mga dealership. Buti na lang yung matalik kong kaibigan, pinahiram ako ng sariling unit para ma-review ko. So, mas in-depth review ang gagawin natin. Meron pa tayong test drive, so panoorin nyo hanggang dulo. So, halika, samahan nyo ako at check natin ano ba yung mga features nito. Is it worth the price? By the way, ang presyo nga pala niya is 4.8 million and available siya in 3 colors. Merong bronze, yung black at saka white. Kapag ka white, meron kang additional na 15,000 pesos. And by the way, dito sa atin, isang variant lang ang binebenta nila. Unlike sa ibang market, gaya ng sa US, marami kang variants na pagpipilian. But ang dinala ni Toyota, isang variant lang. Siguro in the future mag-a-add sila kung magandang reception. Okay, let's start with the exterior features niya. Nasabi ko na previously, pagdating sa appeal, isa sa pinaka-attractive is itong LC250. Pagdating sa headlight, it's full LED. Mas maganda sana kung dinala nila yung 1958 edition, which is the base model at yung first edition na top of the line na round yung headlight. Ito kasi, squarish type na headlight came from the Land Cruiser or mid-variant sa ibang bansa. And if ever I'll buy an LC250, I'll get this in this black color. Actually, sa look department alone, yun talaga ang pinaka-appealing sa kanya. I really appreciate yung pagka-old school ng design niya. I'm really a fan of those design languages. Pagdating naman sa grill, I think ito yung pinaka-disappointing part pagdating dun sa spec sa Pilipinas. I appreciate yung reminiscence niya from the previous Prado na lumabas dito. But I think yung old font na Toyota emblem would suit better aesthetically dito. But anyway, hindi naman ganun kasama. At dito sa lower portion ng bumper, merong fog light at meron ding mga vents na functional naman. Meron ding simpleng silver garnish na accent dito sa lower portion ng bumper. And I really like yung pinaka-front fascia niya actually. Going naman to the side, the boxiness of the design continues with its flare arches. Very straightforward yung design niya actually. It's very boxy. Meron siyang black alloy wheels na size 20 na wrap in 265/16 na tires. At naka-disc brake siya sa front and back. At dito sa may wiper area, meron siyang plastic dito at rain sensing na rin pala yung wipers niya. Yung kanyang side mirror is body color, is power adjustable, may auto retract, may heater at merong memory. Meron din siyang paddle lamp dun sa ilalim at saka yung turn signal. Maganda rin yung kanyang step board, slim siya at meron siyang illumination. Yung arches niya is hindi rounded, medyo chamfered yung look niya. And I think from a design standpoint, ang nagdadala talaga dito yung window line niya. That goes up dito sa may middle portion ng mismong body. So mukha talaga siyang 80s na off-roader dahil dun sa aspects na yon. Simple touch pero ang lakas ng dating niya. Looks bulky. Even yung design ng roof rail niya is boxy. Again, I really appreciate yung design ng rear portion nitong LC250. Parang ang sarap niyang bihisan actually. Lagyan mo lang ito ng T37 mags na bronze, sigurado ang lakas ng dating. At gusto ko rin yung pagka-prominent ng bumper niya sa likod. Yun talaga ang parang naguhulma ng design dito sa likod niya. Ito ang sinasabi ko dati, kapag ka black color, mas maa-appreciate mo yung character lines niya. And also, yung rear spoiler niya is well integrated dun sa body at meron na rin siyang shark fin antenna. And even yung mga emblems niya dito sa likod, like yung Land Cruiser, is already painted black. At yung tail light niya is simple lang, but it fits well with the overall design of the vehicle. At meron na rin nga pala siyang rear fog lamp. Located siya dun sa baba ng rear tail light. At dito sa rear bumper, meron siyang silver garnish na similar dun sa front ng sasakyan. Napansin ko din na medyo kita yung reserva niya. So medyo decreased yung kanyang departure angle. Meron ka ding option na buksan yung salamin dito sa tailgate. So pag may kukuhanin kang gamit, hindi mo na kailangan i-open yung tailgate. At dito sa fender liner niya, meron na siyang carpet. So maganda yung kanyang NVH.
Mamaya ite-test drive natin at i-compare natin yung NVH niya doon sa Bronco. Okay, check natin yung interior. Pagdating sa quality, ito ang isa sa may pinakamagandang interior sa mga Toyota vehicles. It's not the best pero maganda na siya. Tapasin ko lang yung mga leather na ginamit dito, may haspe, medyo rough yung feeling. Nandito naman yung mga switch for the windows at saka dun sa side mirror. At meron din ditong switch para dun sa memory seat. Meron kang L1 saka yung L2. At dito sa lower portion, meron naman ditong bottle holder. In terms of interior feel, may pagka-executive ang dating niya since all black yung interior niya. Leather quality is average pero maganda na siya for what it is at meron siyang parang honeycomb design. Yung kanyang driver seat, merong automatic control na 10-way power adjustable yung seats with memory, no? At doon sa passenger side naman is 4-way na power adjustable din. Meron din siyang lumbar support. Dito nandito yung button for the automatic headlight, sensor sa likod at saka yung illumination ng instrument cluster. Nandito naman yung switch sa kanyang headlight washer at saka yung pag-on and off ng automatic tailgate. Dito sa lower portion, nandito yung latch for pagbukas ng hood at saka ng fuel cap dito sa likod. Meron siyang aircon vent dito na bilog. Parang may pagka-retro yung kanyang look. Maganda rin yung quality ng kanyang steering wheel. It's leather wrap. Tapos yung design niya may pagka-retro din. So instead na logo ng Toyota dito, in-spell out niya yung word na Toyota. Dito sa left, nandito yung mga buttons for audio, phone, saka voice command. Dito naman sa right, nandito yung sa adaptive cruise control, saka yung sa lane departure alert. Another good thing is automatic na yung adjustment ng steering wheel niya. It's tilt and telescopic. So pwede kang mag-adjust kahit tumatakbo. Unlike kapag manual, kailangan mo mag-stop muna para ma-adjust mo yung steering wheel. Pero wala siyang paddle shifter. Yung head unit tsaka yung instrument cluster is combined na. Tapos yung dashboard niya is simple lang yung design. It's horizontal. Tapos merong mga soft touch material dito sa ibabaw. Wala siya ng mga accent like yung mga wood panel or mga black accent. So talagang sinimplahan lang ni Toyota. So it's more on parang utilitarian yung design niya. Okay, check natin. Nandito yung kanyang glove box at nakadump din siya. Dahan-dahang bumubukas. Meron ding air vents dito sa may center area. At ang kagandahan nito, yung mga switches niya wala dun sa head unit. Nandito sa baba. Ito yung parang piano style na yan. So you can adjust yung aircon, yung temperature, yung fan speed, etc. Nandito rin yung buttons for seat ventilation. So, nandito yung switch sa left seat at nandito naman dun sa right seat. At nandito naman yung switch sa 360 camera at saka ito yung switch sa volume niya. Meron siyang tatlong Type-C USB port, wala siyang Type-A. And then meron siyang HDMI. At dito sa lower right side, nandito yung wireless charging pad. So, check naman natin yung mga drive modes nito. As you can see here, meron siyang tatlong buttons dito. Meron din siya nung bilog na dial, so pwede mo siyang i-shift to a different drive modes. Pero kailangan mo pindutin itong button na to para ma-engage mo yung drive modes. Makikita mo magi-green yung button at now, ready na tayo to switch to different drive modes. So meron siyang normal, Sports S, Sports Plus, Custom, Comfort, saka Eco. So yan yung mga drive modes niya. Ito namang second button, ito yung terrain mode. Pindutin natin, yan, naka-yellow na siya. And then using this dial again, you can switch to different terrain mode. So pwede mo siyang i-switch to sand, mud, deep snow, dirt, and auto. Ito naman yung button niya for downhill assist control. So useful yan pagka yung mga steep downhill. So makikita mo yan, naka-engage kapag naka-green dun sa instrument cluster. At ito naman yung kanyang gear shifter. So typical na P, R, and D. Tapos you can switch dito sa left para maging manual. So meron siyang plus or minus. Pwede mo siyang i-manual mode. At meron din siyang electronic parking brake at saka yung brake auto hold. At nandito naman sa lower portion yung traction control saka yung central diff lock. At nandito naman yung shifter sa kanyang 4x4 system.
And then meron ditong switch ng ilaw. It's also LED. So makita mo, white yung color niya. Yung rear view mirror niya, dual function. So pag hinila mong ganyan, magiging camera siya. Pag pinus mo, magiging parang regular na mirror siya. Okay, check naman natin yung sunroof. Manual yung opening ng cover ng sunroof. At dito naman, nandito yung switch ng kanyang sunroof. Siya, pag pinindot mo siya, bubukas yung sunroof pero hindi siya panoramic sunroof. Okay, check naman natin yung sun visor. Dito merong vanity mirror. Pag inopen mo siya, mag-o-open yung ilaw. Yan yung sa passenger side. Dito naman sa driver's side, check din natin, ganun din. So pag inopen mo yung vanity mirror, nag-o-open din yung ilaw. At dito meron siyang dalawang microphone dito sa area na ito. Meron din nga pala siyang heads-up display. Yan yung nakikita mo dun sa harapan sa may salamin. Nakikita mo yung speed mo. Ito naman ang itsura ng kanyang instrument cluster. It's full digital. So marami siyang mga information dito. Merong compass, merong TPMS, and other information. Actually, type na type ko yung interior design niya. It matches yung labas niya. So, cohesive siya. So, alam mo na pinag-isipan yung design niya. Sa ilalim ng center armrest, meron siyang compartment dito. Nagsisilbi siyang parang cool box. So, pwede kang maglagay ng drinks dito para magpalamig. Okay, punta naman tayo dito sa likod. Yung door panels niya, the same din doon sa harapan. At dito sa loob, maganda naman yung seats niya. Dito meron kang pocket dito sa likod ng upuan. Dito lang sa gitna medyo mataas yung center tunnel. So, uncomfortable doon sa middle passenger. Kailangan kumaang ka pa. Ang kagandahan nito, tri-zone yung aircon niya. So, na-adjust mo rin yung temperature sa likod at meron ka pang ventilated seats. At dito sa lower portion, meron ditong additional na dalawang USB Type-C na port. Yan. And then, meron kang 12-volt socket at meron siyang HDMI port. Meron din siyang center armrest dito na may dalawang cup holders. At dito sa center, meron siyang TV screen. So, pinipindot mo lang yan para bumaba. Dahil nakakabit ito dito, makita mo yung pinaka-headliner niya, medyo mababa dito sa portion na to because of that. Nandito nga pala sa side yung aircon vent dito sa second row. And then, meron ditong handle. At dito, nandito naman yung ilaw dito sa loob. Okay, check naman natin itong third row. Itong third row, meron siyang 50-50 split and then merong space doon sa gitna. So, hindi talaga siya magkadikit. So, talagang dalawa lang ang makakasakay dito. Meron ding push button switch dito para ma-recline mo itong third row seat. At dito sa likod, meron ding dalawang cup holders. Check natin. Upo tayo, makita natin yung seating position. Medyo mababa yung seat dito sa third row, no? So, kapag matangkad ka, yung leg support mo medyo compromised. Meron namang individual seat belts dito sa third row seats. Tigisa sila. At if you look at here, medyo may space pa dito sa ilalim. Pwede ka pang maglagay ng gamit dito sa ilalim. Medyo tight yung headroom dito sa third row. Kasi naka-elevate itong upuan dito sa likod. Parang theater seating sila Kaya mas konti lang space dito. At ito nga pala yung switch para ma-recline mo itong seats dito sa third row. Subukan natin kung gumagana. Yan, pag pinress ko to, yan, mag-recline na yung seat niya. Okay, check naman natin dito sa likod. Meron nga palang latch dito. So, yung salamin, pwede mong buksan. So, pwede kang maglagay ng gamit dito. At dito naman yung headrest niya, naiibaba mo. Pag hinila mo yan, bababa. Para ma-fold flat mo di sa baba yung third row. So, pwede mong i-fold flat itong third row seat na 50-50 split. Meron ditong switch. So, pagka pinindot mo yan, bababa yung third row seat. So, magiging flat na yan dun sa floor. So, yan dun sa right side. Then, magkatabi lang yung switch. Pag pinindot mo yung sa kabila, bababa naman yung sa left side. So, kapag nakababa na yung third row seat, malaki na ngayon yung cargo area mo. At pag iniangat mo itong cover, meron ditong compartment. Nandyan yung kanyang mga tools. And then, meron din siya ditong 12-volt socket. At meron ding aircon vent dito sa side, dito sa third row area. At ito nga palang third row seat mo, push button din yan. So, kung nakababa yan, pag pinindot mo dito, iaangat uli yung third row seat. So, wala ka nang kahirap-hirap na mag-angat ng third row seat.
Ang makina niya is gasoline engine. It's 4-cylinder, inline, 16 valve, double overhead cam, at saka chain drive siya. Meron din siyang turbo. And ang transmission niya is 8-speed automatic transmission. By the way, ang power niya is 281 PS at saka 430 Newton meters of torque. Napansin ko lang dito, wala siyang hood insulation. So, parang cost cutting yan. So, on paper, malakas to. So, check natin mamaya pag tinest drive na natin. Gaya ng nasabi ko kanina, sa US, meron itong hybrid system and produces 326 horsepower. So, malaking difference yun in terms of power and feel dito sa Philippine version. And I suppose mas maganda yung efficiency nun since hybrid nga siya. Pero actually, ang gusto kong powertrain nito, if ever lang, is yung 1GD na diesel. Na 2.8 liter diesel na makikita mo sa mga Fortuner at saka sa mga Hilux. Sa Japan, merong ganong variant, pero dito sa atin, wala. Pero sa ganitong price point, sana ginawa nilang V6 na diesel. I think mas suited yon sa karakteristik nitong LC250 and as well as yung engine specs in relation to its price point. For 4.8 million pesos, parang hindi siya desirable na 4-cylinder engine lang siya. For example, yung competitor niyan at the same price point yung Nissan Patrol. Naka V8 gasoline yun. And by the way, at a selling price of 4.8 million, hindi mo na rin siguro iintindihin yung gasoline consumption niya. Kasi sa ganitong mga sasakyan, mas mai-enjoy mo siya kung mas malaki talaga yung engine. On the brighter side naman, compared dun sa hybrid system sa US, mas madali siyang i-maintain kasi less yung mga technology niya, no? So, mas okay yon. Okay, yun lang nating fancy pagdating sa engine. Malakas naman siya on paper. So, ma-check natin pagka ating tinest drive. Okay, test drive na natin and let's see yung performance niya on road. Visibility niya is maganda. Since yung rake ng windshield niya is on a steep angle, so hindi ka mag-worry pag dala mo siya. Okay, check muna natin yung steering feel. Ang unang-una kong napansin dito is how light yung steering. So maganda itong gamitin, especially kung lady driver ka. So sobrang light yung steering niya actually, very comfortable. So madali siyang i-maneuver. So pwedeng mong one hand lang kung for example, magpa-park ka. Yung next ko na napansin is yung kanyang NVH niya. So, maganda siya. Wala akong masyadong naririnig na noise from the outside as well as yung refinement ng gasoline engine niya. One thing do na I notice is parang may konting rattle yung interior niya. And while the suspension is soft, you expect it to be comfortable. Pero ito yung kind of softness na too much for me. Medyo maalog siya to be honest pag dumadaan sa mga road imperfections. Pero na-absorb naman niya yung mga bumps sa road. Pero yun lang, parang hindi composed yung feeling sa road. Another thing that I noticed is yung kanyang fuel consumption. Kanina medyo naka-standby tayo ng matagal kaya naka-affect yung sa fuel consumption. Dito medyo abnormal yung consumption, naka 1.8 km per liter. Pero sa actual siguro mga 4 or 5 km per liter kapag ka sa traffic. Pagka medyo maluwag, baka pumalo ito ng 6 km per liter. Pero madalang na makaka 8 or 9 km per liter ka dito. Makukuha mo lang yan sa highway for sure. But one thing na na-appreciate ko dito is yung ambience niya sa loob. So you really feel na parang special vehicle talaga to. I mean, hindi perfect yung on-road feel niya, pero the cabin alone is a good place to be in. In terms of visibility naman, maganda siya. Maaliwalas yung feeling. Parang hindi siya malaking vehicle. Okay, tatry natin yung engine power niya dito sa straight line. By the way, yung kanyang turning radius is average lang. Kumakain siya ng mga 2 lanes when you take a U-turn, which is similar sa mga ibang SUV.
Okay, one thing that I noticed here is yung delivery ng power niya is hindi instantaneous. From the get-go, parang nakukulangan ako sa engine power niya. Parang matamlay yung throttle tuning nito. Parang hindi ko masyadong na-feel yung 281 PS na power nito, to be honest. Kapag ka nakaarangkada na siya, matulin naman siya. So maganda ito sa mga expressway. Pero from standstill, napapansin ko na matamlay yung application ng torque. Actually, ganoon naman talaga ang characteristics ng mga 4-cylinder na gasoline engines. So kapag sanay ka sa torque ng mga diesel engine, medyo maninibago ka sa feeling dito. Pagdating sa brakes, maganda naman yung progression ng brakes niya. Madali siyang timplahin, maganda yung progression, so okay yung brake niya. And comparing this sa Bronco, pareho sila ng price point eh. Magkaiba talaga yung kanilang characteristics. Yung Bronco kasi is for people na medyo who loves outdoor, gusto yung rawness pagdating sa driving aspect. So, comparing this with the Ford Bronco, parang mas masaya yung i-drive even though bagsak siya pagdating sa NVH. Dito naman mas lelo yung feeling, komportable siya, at mas maganda yung NVH, at mas luxurious yung interior. Yun lang, pagdating sa driving feel, hindi siya yung may pagka-sporty o lively yung feeling. So, it's still a matter of preference. Ako kasi mas gusto ko yung dynamic yung feeling. At ang napansin ko dito, yung body control niya is hindi ganun ka-okay compared dun sa suspension ng Bronco. Malaking factor din siguro yung massing ng sasakyan since mataas yung roofline niya. So, medyo top-heavy yung sasakyan na to. And also, mapapansin nyo siguro nung sa pag-curve ko kanina, very prominent yung body roll. Same doon sa LC300. So to me, this vehicle is not designed for spirited driving. Mas appropriate siya doon sa mga off-road conditions. So parang it's more of a cruiser. Pero dito sa Pilipinas, I think ang mga bibili nito is hindi naman masyadong ginagamit sa off-road. So it will be more on the on-road setting. So yung on-road handling and feel ang mas magiging importante sa kanila. Since most of the time, gagamitin mo ito on-road. So para siyang show-off vehicle na malakas ang dating. Kasi pag nakita mo siya sa personal, maganda talaga. So yan ang expectations pagdating dito sa LC250. Okay, let's summarize. The first question is it worth the price? So for the price of 4.8 million, and with those features, to be honest, to me, it's quite stiff. So, depende na rin yan sa buyers. Kasi merong mga tao na hindi naman siya nagpo-focus doon sa mga driving dynamics. Ang gusto lang niya yung appeal, may dating. So, sa kanila, okay to. And they can afford this vehicle. Pero if you're a kind of person na who looks on the technical aspects and driving dynamics of the vehicle, and you want performance out of the vehicle or you're looking for value for money, then hindi masyadong mag-a-appeal itong vehicle na ito sa'yo. So for 4.8 million, meron kang mga ibang options na pwedeng tingnan. Okay, lastly, check naman natin yung pros and cons ng vehicle na to. Ang number one pro niya is yung kanyang appeal. So parang iba yung dating pag sinabi mong LC250. When you have this, para kang merong konting exclusivity. Hindi siya pangmasa na sasakyan. Of course, ang another advantage niya, yung kanyang brand na Toyota. It's quite reliable and easy to maintain. Another positive thing is yung off-road capability niya. You might not like its driving feel on-road, but ma-appreciate mo siya sa off-road setting. Kasi marami siyang driving modes at saka 4x4 features that will help you tackle different kinds of terrain. Another positive thing is, madali siyang i-drive. Yung handling niya is quite light. Plus the fact na very light yung steering niya. So maneuvering in tight spaces is not a problem. It might seem big on the outside, but madali siyang i-drive sa actual. Another positive thing here is yung NVH niya. Tahimik talaga yung interior space niya. So you won't be bothered by outside noise. And what about the negatives? Unang-una yung kanyang fuel consumption.
Since more than 200 horsepower siya at gasoline engine, so expect mo na medyo matakaw to sa gasolina. Na-notice ko yan during the test drive. Nagre-register siya ng mga 3.8 kilometers per liter lang. Pero yung mga buyers nito, they will not care about the gasoline expenses. Another con nito is yung kanyang power delivery. Based on my test drive, hindi ganun kalakas ang kanyang makina. Sa ibang countries kasi may hybrid, so mas malakas yung kanyang acceleration. Gaya ng mga sinasabi ko sa mga vlog ko, importante talaga yung test drive when purchasing a vehicle. This is a good example. On the spec sheet, mukha siyang malakas, but on the get-go, matamlay talaga yung feeling ng engine power niya. Kasi yung iba, dinajudge agad dun sa spec sheets alone. Pero in reality, maraming mga factors to consider. You have to consider yung throttle tuning, saka yung ibang engineering aspects, and how it delivers its own power. Another con nito is yung kanyang selling price. Ang selling price niya is 4.8 million, which is similar dun sa Nissan Patrol. So, ang buyers nito would be limited. So, yung volume is not that big. And lastly, yung napansin ko during the test drive is yung wallowiness nung ride niya. Kumbaga, ito yung sinasabi na maalon na kind of suspension. So, kapag nalubak ka, nagiging unsettled agad yung body ng sasakyan kasi malambot nga yung suspension. So, pag long drive, nakaka-add yun sa fatigue. Mas prominent yung sideways motion ng body ng sasakyan. Mararamdaman mo yan, especially sa lower part ng body mo at saka sa neck mo. And even kanina, tinry kong i-brake siya ng hard. So, nagno-nosedive yung front part. Hindi siya confidence and inspiring to drive dynamically. Okay, yan ang mga pros and cons. And before I close, I'd like to share with you yung safety and security features niya. Meron siya nung Toyota Safety Sense. Meron siyang pre-collision system, yung automatic high beam, lane keeping system, saka yung dynamic radar cruise control. Aside from that, meron siyang blind spot monitor, SRS airbags, meron din siyang vehicle stability control. Yung camera system naman niya, meron siya nung panoramic view monitor, saka yung multi-terrain monitor, downhill assist control, at saka yung limited slip differential. So, yan ang mga safety and security features niya. In conclusion, the LC250 is a great vehicle, no doubt. But with a lot of drawbacks pagdating sa driving dynamics niya on road, as well as yung price point niya for the features that it's offering. But if you have the budget of 4.8 million and you want to splurge your money in a vehicle that has a lot of appeal, that has the tried and tested nameplate, the Land Cruiser, then hindi pa rin masama na choice itong LC250. Kasi alam naman natin yung Land Cruiser, hindi agad nagdi-depreciate yung value in the long run. Kasi it's a well-known model from Toyota that has great reputation. Okay, hanggang dito na lang. I hope nakapag-share ako sa inyo ng insights about this Toyota Prado or LC250. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!